Ito lang ang video na kakailanganin mo upang mabago ang mindset at buhay mo. I'm not talking nonsense here. Maraming tao ang napariwara na ang mga buhay naging patapon dahil sinayang nila ang kanilang mga potensyal. Pinagpalit sa mga short-term pleasures at instant gratification. Hihintayin mo pa bang matulad ka sa kanila? Makinig ka. Ang matututunan mo sa video na ito ay marahil narinig mo na sa iba pero binaliwala mo lang. Sinayang mo lang ang mga aral na hindi mo masyadong naintindihan. Kaya't sa video na ito, ipapaunawa ko sa iyo ito ng mas matindi upang magising yang isipan mo ano man ang edad mo. Ito ang 8 life-changing lessons na makakatulong sa pag-unlad ng iyong kaisipan at realidad. Just don't forget to like and subscribe if you want to support our channel. Number 1. Purpose. Purpose is a man's direction. Kung wala kang purpose sa buhay, maliligaw ka. Gaya ng mga talabang inalon at dumikit na lang sa mga batuhan. Ganyan din ang mangyayari sa iyo kapag hindi mo nahanap ang dahilan mo sa buhay. Hindi ka ba nababahala? Mabuti pa yung ipot ng manok may purpose. Tapos yung buhay mo wala. Magiging pabigat ka lang yan sa pamilya mo. At kahihiya naman sa lahi nyo. Iwasan mo yan. Find your purpose in life dahil ito ang magsisilbing gabay mo sa buhay para hindi ka mahulog sa kadiliman. Tandaan mo, a man with purpose is a powerful man. Iyan ang hanapin mo ngayong taon. Maraming buhay ang nabago at gumanda dahil nahanap nila ang purpose nila sa mundong ito. Once you find your purpose, your life will drastically change forever. Number 2. Confidence. Mahalaga ang confidence sa overall growth ng isang individual na gaya mo, lalo na kung isa kang lalaki. Confidence is not about being loud. Ang confidence ay ang pagiging solid sa kung sino ka talaga. Hindi mo kailangang magpanggap o magsuot ng maskara para lang sa approval ng iba. Tatapatin na kita. Kung wala kang kumpiyansa sa sarili, walang mangyayari sa iyo. Relationship man o career, negosyo man yan o sports. Kung wala kang confidence, hanggang dyan ka na lang sa kinatatayuan mo. You see, madugo ang buhay kapag malambot ka at mahiyain. Kakainin ka nito. Walang awa para sa mga pathetic na gaya mo. Build your confidence right now. Maraming masasayang na oportunidad kapag hindi mo ito ginawa. Dahil confidence ang magdadala sa iyo sa lugar na hindi mo aakalaing kaya mo palang abutin. If you want more tips about confidence, then watch this video later. The link is on the description below. Number 3. Fitness. Your body is the temple of the Holy Spirit. Ano man ang gawin mo dito, magre-reflect ito sa realidad na mayroon ka. Abusuhin mo ang katawan mo, ikaw rin ang mahihirapan. Alagaan mo ang katawan mo, ikaw rin ang makikinabang. Unfortunately, maraming tao ngayon ang binabaliwala lang yan hanggang sa singilin na sila ng kanilang kalusugan. May mga depressed, diabetic, obese, high blood at may sakit sa puso halos hindi naman na lumalabas ng kwarto at maarawan man lang. Iwasan mo yan. Ang katawan natin ay ginawa para kumilos. Kung hindi mo bibigyang pansin ang fitness mo ngayon, wala talagang mababago sa buhay mo. Physical and mental health are linked together. Kung sira ang physical health mo, maapektuhan din ito ang mental health mo. Ang nakakaawa lang, karamihan ng tao at baka ikaw pa mismo, saka mo palang maunawaan ang kahalagahan nito kapag may taning na ang buhay mo. Number 4. Style.
Dressing well is a form of good manners. Tandaan mo, sa pananamit, unang nakikita ang katangian ng isang tao. Your style tells a story, kaya manamit ka ng kaaya-aya at nababagay sa lugar. Your style is your personality dahil ito ang unang nasisilayan ng tao sa iyo. Kung genggeng at jejemon ka pa rin manamit hanggang ngayon, tatatak ito sa mata ng mga tao. Ito ang magiging imahe mo sa kanila. Hindi ba't nakakahiya naman yun? Manamit ka naman ng naaayon sa edad mo. Huwag ka nang gumaya sa kung anong uso. You have your own style. Find it and embrace it. Maniwala ka. Kapag inayos mo ang style na mayroon ka, people will notice you and you will attract not just women but also opportunities around you. Totoo ito. Manamit ka lang ng malinis at maayos. Isa na agad itong investment sa sarili mo. At tandaan mo, investing in yourself is the best kind of investment. So fix your style and it will transform your life. Number 5. Financial discipline. Ito ang wala sa maraming Pilipino, financial discipline. Hindi na nakakapagtaka kaya maraming mahihirap na Pinoy ang pilit kumakayod ngunit palaging kapos. Let's face it, minsan wala sa presyo ng bilihin ang problema, kundi sa palpak ng financial management ng mga Pinoy na puro reklamo lang sa buhay at sa gobyerno. Alam mo na palang mahirap ang buhay sa Pinas. Wala ka pang disiplina sa paghawak ng pera. Walwal kada kinsenas katapusan. Kesyo reward daw sa sarili. Kaya ayun, walda sa shopping at gimmick. Walang stable source of income or any assets maliban sa corporate job na pwedeng mawala anumang oras pero naka-iPhone 16. Kaya nalulugmok sa utang kasi inuuna ang pagpapahanga at pagpapanggap na mayaman. Iwasan mo yan. Magkaroon ka ng financial discipline dahil kung hindi, walang mababago sa buhay mo. Para kang naglalakad sa gilid ng bangin, isang maling tapak mo lang, lugmok ka sa kahirapan at hindi ka na makakaahon dyan. Believe me, without financial discipline, you will never have financial freedom. Number 6. Social skills. Humans are social animals. Connection ang nagpapalago sa atin. At bilang lalaki, mahalaga ito sa atin. Gamit ang social skills, nakakapagbuo tayo ng connection na makakatulong sa ating pag-unlad. This is a leverage to you. You see, isang advantage kapag marami kang kakilala na alam mong may practical values sa iyo. Level of your social skills dahil ito ang tutulong sa iyo to connect with other people that possess the same values and principles as yours. Magagamit mo ang skill na ito lalo na sa pagpapalago ng negosyo. Kapag may maayos kang social skills, it can make you a lot of money. Money talks, ika nga. At maging sa pang-a-attract ng babae, social skills din ang tutulong sa iyo kung paano ang tamang pag-approach at pag-handle ng conversation. Develop your social skills now. Huwag mo nang gawing excuse ang pagiging introvert. May mga introvert na master ng social interaction because they can handle themselves very well in front of other people. Number 7. Boundaries. What you tolerate becomes your standard. Tandaan mo yan. Isa ito sa mahalaga, lalo na kung lalaki ka. Dapat may boundaries ka sa sarili mo dahil ito ang magiging pamantayan ng value mo bilang lalaki. Makinig ka. Ang lalaking may boundaries sa sarili ay ang lalaking alam ang value niya. Kung wala kang personal boundaries, marahil hindi mo alam kung ano ang value mo. At dulot niyan, magiging biktima ka ng mga taong tatapak-tapakan at mamaliitin ka dahil nagmumukha kang mahina sa paningin nila. Tinotolerate mo lang din naman lahat ng ginagawa nila sa iyo, diba?
Kasi nga wala kang personal boundary. Yan ang kahalagahan nito. Once you set your boundaries, ito ang magsisilbing batayan kung paano ka irerespeto ng tao. Without boundaries, people will constantly disrespect you. Kaya't kumilos ka na bago ka pa maging regular na pulutan ng mga tao sa paligid mo. Set your boundaries for yourself to protect your value as a man. Number 8. Knowledge. Weak men are uneducated. Tandaan mo yan. Kapag bobo ka, mahina ka rin. Utak ang labanan ngayon sa modernong panahon. Kahit gaano pa kalaki ang katawan mo, kung maliit naman niyang utak mo, kayang-kaya kang manipulahin ng isang patpatin kung patanga-tanga ka sa buhay. Ilang beses ka na bang naging biktima ng manipulasyon or brainwashing? Ilang beses ka na bang ginamit ng babae dahil sa kamangmangan mo? Knowledge is power. At ilang beses ko na yung binabanggit sa'yo sa channel na ito. Kung wala kang knowledge, isa ka lang prey. Sasakmalin ka ng mga taong meron nito. Lalapain ka nila kapag patanga-tanga ka. Now, if you want to level up your life, then acquire knowledge. Sa pagdami ng nalalaman mo, you will become powerful. And once you gain knowledge and power, your life will change forever. Hindi ka na lang basta pipitsuging bata lang. You are now the hunter, an apex predator. Gayunpaman, marami na ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita.